Paano natin i-set up ang ating modem o router at paano naman tayo magpapalit ng SSID at saka ng password. So madali lang yan at sundan nyo lang ang ating tutorial. So unang-unang kailangan natin ay sa likod ng modem, makikita nyo yung information. Yan nandiyan sa screen natin. So kopyahin nyo lang yan o kaya ay isave nyo sa inyong cellphone. So dito makikita natin ang IP address, username, saka password. Yan ang unang-una natin kailangan. At pangalawa naman ay ang SSID na default. Ibig sabihin, yun yung sinet-up ng Huawei para dyan tayo makalagin sa umpisa. And then, yan yung papalitan natin. Okay, so ang gagawin natin na i-connect natin ang ating modem, pwede natin ikabit sa ating computer via Cat5 or Cat6 na cable o kaya ay kukonect tayo sa Wi-Fi sa ating cellphone. So, mula sa ating Google browser, itatype natin ang 192.168.100.1. Okay, para makapasok tayo sa site ng Huawei. At ito ang unang-una nyo nang makikita. Enter username and password. So, remember yung pinapasave ko sa inyo kanina. At yan, inilagay ko na rito sa screen para sa tutorial na ito. Okay, ang ating username, andyan. Ang ating password, nandyan. Pag na-enter nyo na yan, click nyo lang yung login. Pag nakalagin na tayo, makikita nyo na ang unang-unang Wi-Fi configuration. Okay, so dito natin isa-set ang ating Wi-Fi name saka password. So kung mapapansin nyo, yung WLAN na 2.4 GHz, yan, napalitan ko na yung pangalan. Okay, so iba yung pangalan kanina. So ito na yung bago na ipinalit ko. And then, 1 to 32 characters ang haba ng inyong Wi-Fi name. Okay, ang password naman ay 8 to 63 characters or 64 hexadecimal character. Ibig sabihin, letters or numbers po pwede. Okay, ganun din sa 5G Wi-Fi name, hanggang 832 characters long ang haba o kaya at saka ang 5G Wi-Fi password. So, dalawa yung sineset-up natin. Pansinin nyo, yung una, yung 2.4, pinangalanan ko siya na virus 2 at yung 5 GHz ay pinangalanan ko na virus 3 para di tayo malito. Okay, so, and then click nyo lang yung next. Okay, dito makikita nyo naman yung inyong login password, yung pinasave ko rin sa inyo kanina. Okay, so nilagay ko na rin sa screen para hindi natin makalimutan. So, yan yung i-enter nyo and then confirm nyo lang yung password sa ilalim. And then, ang password condition naman must contain at least 2 of the following combination. So, pwedeng digit, pwedeng big letters, pwedeng small letters, saka special characters. Okay? And then, pagkatapos nyan, i-click nyo lang yung next. Okay? I-click lang natin yung return to home. Balik tayo sa home page. Okay. Mula naman dito sa screen na to, click natin yung system information. Okay, nandito tayo ngayon sa device information. Diyan makikita nyo yung model, yung description ng inyong modem at serial number. Okay, so full information yan. At dito naman ang optical information at yung service provision and then the Ethernet port information and WLAN information. So, dyan makikita nyo yung 2.4 saka yung 5 GHz na wireless. WLAN information. And then, click natin yung home network. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga menu. And then, user device information. Dito nyo naman makikita yung mga naka-connect sa inyong modem. Okay? Okay, dito sa user device information, makikita nyo yung kung ilan yung nakakabit sa inyong modem o sa inyong Wi-Fi. Okay? Then later, ituturo ko rin sa inyo kung paano nyo naman ma-distinguish yung mga legal at mga illegal. Okay? And then, one configuration, yung ating wide area network configuration. Diyan, makikita nyo rin yung primary address, saka subnet,
and then secondary address. Actually, wala na tayong babaguhin dito, no? At pinapakita ko lang sa inyo yung mga menu at yung content nila, okay? So, yan. Ang DCHP, wala na rin tayong gagalawin dyan. Static IP configuration, wala na rin tayong gagawin dyan. Address filtering. Okay, punta na tayo ngayon sa maintenance. Okay, configuration file management. So dito, sasave lang natin lahat ng information na binago natin. Okay? Pwedeng save and restart. Kung wala na kayong ibang gustong gawin, pwede nyo nang i-restart. Otherwise, save kung meron pa kayong itutuloy na ibang configuration. At hanggang sa dulo nito, ipapakita ko sa inyo yung ibang configuration na mga pwede pa nating galawin. So sa ngayon, yun lang ang kailangan natin setting at iba pang mga parameters ng Huawei modem. So ito, importante rin itong malaman nyo, no? Ito yung unang-una nyo makikita mula sa inyong current screen, ang inyong Wi-Fi device na connected. Okay, meron tayong dalawang Wi-Fi na nakakonect ngayon o dalawang cellphone na nakakonect. At ito, very informative tong information na to. So pwede nyo, kung walang pangalan, pwede nyo lagyan ng pangalan. At sa kabila naman, makikita nyo yung wired device. Yan yung laptop o PC. Okay? Kung nakakabit kayo sa Cat5 o Cat6 na internet cable. Okay? So, yan yung computer ko plus yung dalawang device na nakakabit sa wireless. Sunod naman, ituturo ko sa inyo yung how to block unwanted hackers o yung mga illegal na connection. Masyado na mahaba pag nilagay ko pa rito. So, tuloy tayo. Try ngayon tayo mag-connect sa ating Wi-Fi gamit ang ating phone. Okay, mula sa ating cellphone, i-on natin ang ating Wi-Fi. And then, natatandaan nyo yung ginawa natin kaninang pangalan, yung Virus2. So, i-enter lang natin ang network name dahil pupunta tayo sa add network, okay? Enter lang natin ang ating password. At mapapansin nyo na rito, connecting. And then finally, makikita nyo na now it's connected. Okay? Okay. Ang mga hotlines naman natin sa Converge, since na-converge yung aking unit, binigay ko na rin sa inyo para kung sakaling meron kayong problema, pwede kayong kumonect sa kanilang hotline, sa kanilang messenger, at sa kanilang Facebook page. O kaya visit nyo ang gofiber.ph for more help and assistance. So hanggang dito na lang at sana nakatulong ako sa inyo. At huwag nyo lang kakalimutan na i-like, subscribe, at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming salamat po and God bless.